Siyam na inarestong miyembro di mano ng New People's Army o NPA ang umaming may kinalaman sila sa pag-atake sa Matanao, Davao del Sur. Pinaulanan ng bala na mga rebelde ang himpilan ng pulis doon kahapon. 2 pulis at 7 sundalo ang nasawi sa engkwentro. Live mula sa Matanao sa Davao del Sur, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, kung ang Philippine National Police ang tatanungin, ang isinagawang paglusob ng sinasabing New People's Army dito sa Matanao Municipal Police Station ay pagpapakita ng puwersa na may kakayanan pa ang rebelding grupo. Mula sa National Highway, papasok sa sentro ng munisipalidad ng Matanao. Ganito ang sitwasyon ng mapasok namin ng area kagabi. Mistulang ghost town, walang tao sa lansangan at sarado ang mga bahay. Pumutok ang balita kagabi na muling lulusob ang rebelding NPA, kaya't pinayuhan ng lokal na pamahalaan ng mga residente na manatili sa loob ng kani-kanilang tirahan. Lahat ng mga dito magrubing para yung mga bahay dito mag-close lahat. Ang nilusob ng Municipal Police Station, hindi bababa sa 500 tama ng bala mula sa matataas na kalibre ng armas ang tumama. Narito po ako ngayon sa loob ng Matanao Municipal Police Station. Ito po yung istasyon ng kapulisan na sinasabing nilusob ng rebelding New People's Army. Nasa kaliwa ko po yung jail. Nasa kanan ko po yung tanggapan ng PCR, yung library. Ito po yung mismong lobby kung saan nakapwesto yung demesa, yung pong desk officer. Kung makikita nyo po, yung pader ay tad ng bala. Basag-basag pa po yung salamin. Ito po yung marka na iniwan ng ginawang paglusob ng rebelding grupo dito sa impilan ng Philippine National Police. Kwento ng mga napalabang pulis, naidepensa pa nila ng may kalahating oras ang police station. Pero dahil sa dami raw ng mga rebelde at sa lakas ng mga armas ng grupo, na-penetrate ang istasyon kinalaunan. Unang tinamaan at napatay sa NPA assault ang desk officer on duty noon na si PO3 Danny Mualong. Sunod na napuruhan ng police investigator na si PO3 Manolo Book. May mga nakapture doon na galing Zamboanga, ang resident, galing Ginal Santos City, at saka Tulunan. Opo, sir. Opo. So, malaking preparasyon yun. Ang detention cell, tad-tad din ng tama. Ang mga bilanggo dumapa sa ilalim ng kama. Akala raw nila, katapusan na nila. Biglas lang pumasok dito nga ng baril. Nag-declare sila ng surrender kayo para baril at sa kabala kunin namin. Umatras ang mga rebelde sakay ng mga motorsiklo at mga truck patungo sa direksyon ng mga kabundukan ng Maguindanao. Bitbit ang mga tinangay na armas at mga bala mula sa himpilan ng pulisya. Pagputok ng araw, na-recover ng pulisya at militar ang mga getaway vehicle. Hinabol ng militar ang mga rebelde pero pagdating sa kabilang barangay, pinasabugan ng landmine ang military vehicle at tinambangan ang mga sundalo. 7 ang patay, kabilang ang isang opisyal. 4 ang nakaligtas. Isa rito ang rifleman na si Private First Class Kevin Linco. Putok lang kami na putok, sir, para hindi sila makalapit. Nakikita niyo ba sila? Makikita namin, sir, malapit lang, sir eh. Narinig namin yung command ng commander nila. Makita namin sila sa taas, pati yung sa harap, sir. Yung commander ho ba lalaki ba Babae po, sir, yung narinig namin nagkukuman, sir. Para sa mga kapatid kong nasa kabila, panahon na, buksan nyo ang inyong sarili. Inamin na sa pulisya ng nadakip na siyam na pinag-iinala ang miyembro ng NPA na may kinalaman sila sa pag-atake. Mga nagpakilalang rebelde raw ang kumuha ng kanilang serbisyo para i-monitor ang isang lugar di kalayuan sa inassault na police station. Kapalit ng 800 pesos. Ginamit niya sa amin pagkontak yung cellphone. May line kami direct doon at hindi namin alam kung gano'n pala ang nangyari doon sa munisipyo. Jessica, galing lang tayo sa town proper ng Matanao at hindi tulad kagabi na walang katao-tao. Masasabing back to normal lang ang sitwasyon ngayon. Marami ng tao sa plaza at bukas na ang negosyo. Pero ang mga taga rito, mananatili na raw na magiging mapagmatiyag matapos ang paglusob kagabi na kauna-unahang nangyari
sa lugar na ito. Jessica. Okay, Emil, 9 dead at medyo daring yung ginawang paglusob, no? Kasi hindi ordinaryong installation lang yung kanilang nilusob, kundi police station pa mismo. Ano ang reading ng mga otoridad dyan dito sa nangyaring ito? Simple lang ba, may tuturing lang ba itong simpleng police incident o medyo may political dimension o may pagpaparamdam, sabihin na natin, ang mga NPA sa pamagitan ng insidenteng ito? Nagkaroon tayo, Jessica, ng pagkakataon na makapanayam yung tagapagsalita ng Davao del Sur Police Provincial Office kaninang hapon. At ayon sa intelligence information na kanilang hawak, 5 bayan dito sa Davao del Sur ang lumalabas sa intelligence information na talagang lulusubin daw nitong rebelding New People's Army, pero wala itong eksaktong date. At matapos nga yung pangyayari noong Lunes ng madaling araw, ito na yung sinasabi nilang inaasahang pag-atake. Hindi daw masasabi na undermanned itong Matanaw Municipal Police Station dahil malakas ang puwersa ng mga pulis na narito sa loob. Kanya nga lamang, sadya raw napakaraming rebelde ang lumusob at malalakas pa ang armas. Kaya tuluyang nakubkob itong police station at nakuha yung ilan sa mga armas mula sa himpilan ng pulisya. Jessica. Okay, so pwede ba nilang ma-interpret ito as parang pagpaparamdam o pagpapakita muli ng puwersa? Kasi, alam naman natin yung communist rebellion nandyan pa rin o problema pa rin ang ating bansa. Pero ito, malaking insidente ito, 9 dead and police station mismo yung nilusob and may ganyan palang threat, no, na 5 bayan yung tinethreaten na lusubin ng mga rebelde. So mukhang parang show of force ba itong matatawag and or pwedeng sinasabi ng NPA nandito pa rin kami, hindi pa rin natatapos itong Jessica, batay ipinaglalaban sa namin. naging panayam nga natin sa tagapagsalita nitong Davao del Sur Regional Police Office ay magdineklara na itong Davao del Sur ng AFP at ng PNP na isang ito'y lugar na hindi na infested ng rebelding NPA. Sa kanilang pagtansya at sa kanilang analysis ay parang nairita o para bang na insulto itong mga miyembro ng rebelding NPA kaya't inulunsad yaong pag-atake. Ito nga daw ay isang malinaw na pagpapakita na mayroon pa raw kakayanan ang rebelding grupo na maglunsad ng mga atake gaya ng ginawa nila dito sa Matanaw Police Municipal Station. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Davao, Emil Sumangil.